kung ano yung bagay na buksan sa atin ho ng Lord, no? Sa gabi pong ito. At samahan niyo ako sa aklat po ng Hebreo, no? Hebrew chapter 12, verse 1 and 2. No? Sa aklat po ng Hebrew, o Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. So ganito po yung binabanggit po sa mga salita pong nakahayag. Ang sabi po ay, now, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily is entangled, and let us run with perseverance the race marked out for us. No? Kaya nga, dahil tayo daw po ay napapaligiran ng napakaraming saksi, tanggalin daw po natin anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating pong harapan. And verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down in the right hand of the throne of God. No, ituon natin ang ating pong paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pong pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So ngayong gabi po, no, pag-usapan po natin about yung tinatawag po nating running in the finished work of Christ. Na po, tayo po ay tumakbo no po doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. So yun po yung ating pong pag-uusapan. No? Doon po sa verse na binasa po natin, very familiar po tayo, but let allow the Holy Spirit na bigyan tayo ng revelation, no, ayon po sa katotohanan ng Scripture. At yun po yung ating pong tingnan, no, ngayong gabi ito. So, imagine po natin na tayo daw po ay nakatayo, no, doon sa isang karera at ang mga tao nasa paligid daw sumisigaw, no. At ang mga daan ay ito po ay napakalakas ng mga sigawan, no. At yung tension po ay naroon. At ang puso po na kung saan nais na tumakbo ay naroon yung kaba, no? Kung imagine po natin kung tayo po tatakbo. At lahat ng mananakbo ay nakatuon doon sa nais nilang matapos yung kanilang takbuhin. No, yung iba ay nag-i-stretching, tinitingnan yung kaliwat kanan, no? At, para lang mawala yung kaba. But imagine po natin, no? Sa gitna ng tensyon o sa gitna po ng tinatawag na parang yung tension and excitement bago ka tumakbo, merong magsasabi sa iyo. At ang sinasabi niya, hindi mo na kailangang lumaban para patunayan ito. Ang kailangan mo lang ay magsikap ka para patunayan mo sa sarili mo. So ibig sabihin yung tropeyo, yung trophy, ay sa'yo na. Yung premyo ay naka-secured na sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, tumakbo ka. Huwag kang tumakbo sa kaba, huwag kang tumakbo sa takot, huwag kang tumakbo sa pag-aalala, kundi tumakbo ka lang kasi secured na yung prize para sa iyo at naghihintay na ang trophy para sa iyo. I-imagine po yung ganun, no? Nasa ganung eksena na parang biglang mag-iiba yung pakiramdam mo, no? So, merong assurance, secured na pala yung price para sa akin. So, ang kailangan ko na lang gawin, tsagain kong takbuhin ito dahil alam kong may price na naghihintay na para sa akin. So, ganun po yung nangyari, no? Na kung saan na pinlip po ng Bible yung perspective doon po sa kay Kristo, no? Na bilang pong mga mananampalataya, ang starting line po natin, no, ay hindi po doon sa pinakasimula talaga.
as Christians, na follower po ni Jesus, believer ni Jesus, ang starting line po natin bilang mga mananampalataya ay doon po sa finished work of the cross. So hindi po sa simula, kundi sa tinapos pong gawa ng Panginoon. So that's the meaning nung story. No, ang kailangan mo na lang gawin, enjoyin mo na lang yung journey. So yung race na ginagawa natin, ay hindi na ito yung about doon sa parang meron kang patunayan, o kaya dahil sa takot, o kaya dahil sa parang kaya ka tumatakbo para lang meron kang ma-achieve. No, hindi na yon. So as Christians, ang race na ginagawa po, ang takbuhin ginagawa po natin is ini-enjoy po natin yung takbo. Kasi bakit? Nauna na ho yung prize po para sa atin. So, amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, praise God na po. So, ang starting line po natin is from victory na po. So, hindi po tayo from fear, not from striving, not from desperation. So, as Christians, bilang mga mananampalataya at anak po ng Panginoon, sumampalataya kay Kristo, ang starting line po natin is from victory of Christ. So, dahil nandun tayo sa victory na ng Panginoon, nauna na siyang gumawa para sa atin, so, hindi na ho natin kailangan pang parang tumatakbo tayo na takot tayo. Na parang tumatakbo tayo na parang nag-aalala tayo. So, yung takbuhin po natin is ini-enjoy po natin. So, isa-isahin po natin yung ating mga talatang nabanggit po kanina. No? Sabi ko sa Hebrews chapter 12 verse 1, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Sabi gano'n, no? Tanggalin daw po natin yung mga nagiging pabigat, no? Balakid, alisin yung mga pabigat. So the meaning ng lay aside every weight is to cast off, remove or put aside. Ilagay natin sa gilid, alisin natin, itapon. So spiritually, ito po ay tinatawag po tayo, this calls us to remove anything na nag-i-slow dun sa race po natin. So ano yung mga bagay po na yon? Yung fear, yung doubt, yung distraction sa mundo, yung mga toxic habits, at maging mga over-attachment tayo dun sa mga material things. So yun yung mga pwedeng nating nagbibigay po ng pagbagal sa takbuhin po natin. No? Hindi tayo tumatakbo dahil sa takot, but some Christians still nagra-run sila sa race from fear. Na iniisip nila baka pagdating sa dulo, hindi ako kilala ng Panginoon. No? So, yun po ay fear and doubt. So, nag-i-start siya doon, hindi sa finish work ng Panginoon. Kasi, bakit? Nag-i-strive siya sa sarili niya. So, yun po yung isang bagay na kailangan nating i-remove. No? Meron ng Kristong gumawa para sa atin na nauna. So, actually, ang race po natin, hindi naman po ito kung sino yung mauuna, no? Kasi meron nang nauna ho ang Panginoong Kristo sa atin. So lahat po ng kasunod po ng Panginoon ay pinagtagumpay ho ng Panginoon na yon. So ang kailangan na lang natin gawin, daanan po natin yung journey ng ating pong Christian life. So ano yung mga nagpapabigat po sa atin pag ikaw ay driven ng fear, driven ng doubt, ng mga toxic habits, mga lies ng kaaway sa buhay po natin, mga kasinungalingan ng kaaway, mga pwedeng mga distractions. So lahat po yan ay nagiging dahilan para tayo po ay bumagal sa ating pong journey. Nang ibig sabihin, kasi nga, pinapasan po natin yung bagay na hindi naman dapat nating pasanin. Hindi natin dapat pasanin yung takot, yung pag-aalala, yung mga distractions, may mga problema siguro tayong pwedeng daanan, mga challenges sa buhay. So, okay lang yan, Ang importante, tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag nating isipin na parang hindi natin malalampasan, huwag nating isipin na parang hindi natin kakayanin, huwag nating isipin na parang wala nang mangyayari. So, lahat ng yun ay kasinungalingan. Bakit? Dapat kasi nga, maunawaan natin
na starting line natin is dun sa finished work ng Panginoon, doon sa victory, from victory, no? Kaya katotohanan, no, may mga nag-i-exist na nagbibigay ng kabigatan po sa atin. But mas totoo po, no, na kung saan ang biyaya ng Panginoon ay binibigyan tayo ng ability to release it. No, yung imagine niyo yung mga runner na dala-dala yung mga mabibigat na kadalahin, hindi sila makakatakbo ng mabilis, or hindi nila sa kanilang journey ay punong-puno sila ng kabigatan. So ganun din sa buhay po natin, no? Yung grace po ay binibigyan tayo ng abilidad, no? Ability to release. No, yung grace po nagsasabi sa atin yung wag mong dalhin yung fear, wag mong dalhin yung doubt. Wag mong dalhin yung mga negative, wag mong dalhin yung mga kasinungalingan ng kaaway. Why? Kasi ang tinatakbo natin ay doon sa tinapos na gawa na ng Panginoong Kristo. So inayos na ng Panginoon. At alam ng Panginoon, kung hindi niya gagawin yon, wala akong makararating pare-parehas doon sa dulo. Kasi Jesus na po yung gumawa po sa atin. Kaya nga doon sa verse 2, di ba, binanggit po yun, no? Yung verse na ating pong binasa kanina, na sabi ganun, ituon natin yung paningin natin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ating pananampalataya, at binanggit po doon, dahil sa kagalakan naghihintay sa atin, sa kanya, na hindi niya inilenta na yung kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon. Na binanggit po doon yung kanyang kamatayan po doon sa krus. So ang pinakikita po dito na gumawa ng Panginoon, so that's why hindi na ho tayo dapat pa nag-aalala sa journey po ng ating pong buhay bilang mga mananampalataya. So yes, may mga nagpapabigat, but salamat sa biyaya ng Panginoon na nagsasalita na tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Tanggalin natin yung alalahanin, no? Tanggalin po natin yung doubt na baka pagdating sa dulo, iniisip natin hindi ka kilala ng God. Kapag tayo po ay meron ng pananampalataya sa Panginoon, ang starting po natin is from victory, no? Kasama na ho tayo doon. So even po yung sin and destruction daw po, no? What is sin, no? Yung kung saan yung kasalanan ay ito yung parang nagbibigay po sa atin din na parang maging matrap po tayo, kasi sabi po sa meaning po noon is yung kasalanan ang nagbibigay sa atin para matrap po tayo at para maging alipin po tayo, no? Na kung saan ay yung takbuhin po natin ay nahadlangan, no? Doon sa pamamagitan po ng mga paulit-ulit na gawi ng mga maling bagay, at kahit po, no, maging naman sa mga pamantayan po ng lipunan. So salamat sa biyaya ng Panginoon. Pinapaalala niya po sa atin that Jesus has already covered all our sins, past, present, and future. So pinapaalala po ng biyaya na sinakop ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. So yung kasalukuyan, yung hinaharap at nakaraan. So yung ibig sabihin po, no, ay hindi na dapat po tayo na kokontrol po ng kasalanan. So we need to itabi natin 'yan, alisin natin 'yan. Huwag nating sabihin hindi natin kaya. Huwag nating sabihin na parang nahihirapan ka na mawala sa iyo mga ganitong maling bagay. So lahat 'yan ay kasinungalingan ng kaaway. So salamat sa biyaya ng Panginoon, no? 'Yan ay bahagi ng binayaran po ng Panginoon. Ang kasama po, no, sa tinapos dun sa krus, yung tinatawag po ng kalayaan, no? Yung liberation is part of the finished work. So yung paglayo po sa kasalanan, hindi ito dahil sa parang meron kang guilt-driven ka, no? Hindi. But you are spirit-empowered, no? Ibig sabihin, kaya mo inaalis yung mga maling bagay, not because of guilt-driven, no? But spirit tayo, empowered tayo, yung freedom na meron po tayo na overcome natin ang lahat because of the Spirit na siya nag-empower po sa atin. So yun, yung bagay na dapat nating bigat na tanggalin sa atin. Una, i-remind po natin yung sarili po natin, no, na lahat po ng kasalanan ay binayaran po ng Panginoon. Isang bagay po na nagiging bigat, tanggalin natin yung alalahanin, no, tanggalin po natin yung pagdududa, tanggalin natin yung mga bagay na kung saan kasinungalingan ng kaaway, no, na hindi natin kasama dun sa journey po natin. No, ano man po yung sitwasyon natin na mga bulong po ng kaaway, lagi nating i-remind yung sarili natin, ang starting line po natin is from victory, from the finished work of Jesus. So yun, no, kaya tayo po ay tumatakbo hindi para
makamit po natin yung kaligtasan, no? Doon sa journey po natin, kaya tayo tumatakbo, in the first place, nandun tayo sa finished work, tayo po ay bahagi na po ng iniligtas ng Panginoon. So sa finish line po, kaya pagdating sa finish line, hindi doon i-announce kung sino yung tatanggapin o hindi. No? It's a journey po ng ating pong bilang mga mananampalataya. Kailangan po ma-enjoy po natin, no, yung finished work ng Panginoon habang nandito po tayo sa mundo po na ating pong kinalalagyan. At ang sabi pong gano'n, no, the cloud of witness, no? Hebrews chapter 12 verse 1, therefore we also, no, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Nakakala natin noon, na maging ako po, nakakala ko noon, sa takbuhing ito, ang mga nanonood po sa atin ay yung mga taong nasa paligid natin, yung mga akala ko noon yung mga hindi mananampalataya na nakatingin sa atin o kaya yung mga taong walang relasyon sa Lord. So, akala ko po noon yun yung mga cloud of witness. But salamat sa Lord, no? At binigay yung katotohanan at ang scripture din naman po ang nagsabi, no? Sino ba yung mga tinuturing po na mga cloud of witness, yung binabanggit pong mga napapaligiran tayo, no, sa ating pong takboy ng mga saksi, ng mga ulap ng mga saksi. No, itong mga saksi po na to, o mga witnesses pong ito, ay ang binabanggit po dito ay yung mga mananampalataya o yung mga great mga person na po. Na yung may binanggit po sa Hebrews chapter 11, yung tinaguriang Hall of Faith, no? Yung kung babasahin po natin yung Hebrews chapter 11, yan po yung listahan po ng mga nauna pong doon sa Old Covenant na nagpakita po ng kanilang mga pananampalataya. From Hebrews 11, inisa-isa po yan. And then pumasok po yung Hebrews chapter 12, no, verse 1. Sabi nga, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness. Yung tinutukoy pong cloud of witness na po, ay ito po yung mga tao na kagaya po ni Abel, no, binanggit po doon, na kung saan nag-offer po siya ng pleasing sacrifice sa God. Si Enoch that who walked faithfully with God, binanggit po diyan, no? Si Noah that who built the ark in obedience, na nagbigay ng instruction ng God. Nag-create po ng ark si Noah. Si Abraham na who obeyed God's call. No, tinawag si Abraham kahit hindi niya alam at imposibleng mangyari. Yung pangako po sa kanya, sumunod po siya. Even Moses, binanggit po diyan. No? Si Moses na siyang pinangunahan niya yung bayan po ng Diyos sa gitna po ng mga pagsubok. Kung saan yun po yung binabanggit po, no? At marami pa hong mga persevered in faith, no? Marami pang ibang nagtiyaga sa pananampalataya. So sila po yung binabanggit po dun sa talata na verse 1. Doon sa 12 verse 1. Etong mga witnesses po na to, no? Yung mga character ng Bible na kung saan ay nagpahayag po ng kanilang pananampalataya. Kaya tignan po natin, no, yung bilang they are cloud of witness. No, sila daw po ay parang mga ulap ng mga saksi, witnesses, mga saksi, hindi po mga jury or hindi sila mga judge para i-condemn tayo. Kundi ano po, no, kundi sila yung mga tao na kung saan na nag-testify ng faithfulness ng God at yung mga posibleng bagay ay pinakita yung mga imposibleng bagay, pinakita yung imposible. So sa biyaya po ng Panginoon. So yun po, no, tayo ay tumatakbo, no, dahil napapaligiran tayo ng cloud of witness, no. Sila po ay hindi para i-judge tayo, kundi para i-inspire po tayo na every time na alalahanin po natin yung mga ginawa po nila, ay doon natin makikita yung katapatan po ng Panginoon sa kanila pong mga buhay, no? So same thing din sa buhay po natin. Kung ang Diyos po ay naging tapat kay Moses,
kung ang Diyos po ay naging tapat kay Abraham, kay Noah, kay Enoch, no? Kay Abel, so at sa iba pang mga nabanggit, kung ang Diyos po ay nahayag yung katapatan sa kanilang buhay, so sila po yung tinatawag na cloud of witnesses natin, na mga saksi, no, na kung saan pwede nating hugutan ng kalakasan na makita yung katapatan po ng Panginoon sa journey po natin. Siguro ay pagpapasalamat pa rin natin sa mga simpleng bagay, yung mga sitwasyon natin, kaysa sa mga sitwasyon po nila noon. So, kaya yun, no? Ano man po ang nararanasan po natin sa buhay, lagi nating alalahanin, ang Diyos nga naging tapat sa kanila, sa atin pa kaya, no? So, yun po yun. Kaya run with endurance, no? Ibig sabihin po noon, ang strength po natin, no? Tumakbong may pagtitiis. Ang strength pong ginagamit po natin, doon, let us run with endurance, is the race that is set before us, no? Kaya tayo, no, i-remind ko lang po ulit, no, na ang mga saksi pong tinutukoy sa ating pong takbuhin ay hindi po yung mga kapitbahay natin, hindi ito yung mga pamilya natin, hindi ito yung mga taong nanonood po sa atin, kundi ito yung mga taong nauna lang gumawa, nahayag ang kanilang pananampalataya at na siya nagiging encouragement para sa ating takbuhin. So run with endurance, sabi nga tumakbo daw po na merong pagtitiyaga o pagtitiis. So meaning po, no, ang ibig sabihin po noon ng run with endurance is yung pagtitiis, katatagan at pagtitiyaga, no, sa ilalim po ng mga sitwasyon po natin. So ano yung endurance po natin? No? Hindi ito yung sarili nating lakas. Grace is our strength. Kaya endurance po is not a human effort. Tandaan po natin. Hindi mo effort yung endurance. Hindi ka tumatakbo, no, dahil sa effort natin. Sa effort mo, dahil sa lakas mo, sa husay mo. Hindi po. No, tayo po ay tumatakbo doon sa kalakasan ng biyaya ng Panginoon. In the first place, hindi nga tayo karapat-dapat, pero pinagindapat po tayo. So that's why, no, it's not a human effort. No? It is empowered by Jesus' grace. No? Kaya po yung mga yung mga trials, yung mga sitwasyon po natin ay hindi maiiwasan, may mga may encounter po tayo. Yung mga pagod, yung mga kabiguan. So may mga may encounter po tayo. Pero salamat, yung ating pong lakas ay hindi galing sa sarili po natin. But it is the grace of God. Kasi sabi ni Paul, no? Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi ganoon, sapat na sa iyo ang biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. So yung kapangyarihan daw po, no, biyaya ng Panginoon ay nagiging ganap sa kahinaan. So tayo po ay mahina, pero dahil may biyaya po ng Panginoon, kaya nga tayo, magtataka na lang tayo. Gaya lagi natin sinasabi, paano natin nalampasan ang lahat? Not because doon sa effort po natin. Because we are empowered by grace of God. No? Yun po ay yung binanggit po doon, no, sa 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sapat daw po ang biyaya ng Diyos, sapagkat sa kapangyarihan niya, yung kapangyarihan na yon ay nagiging ganap sa panahong tayo po ay mahina. Kaya yung tinatawag pong yung tinatawag pong spiritual na yung pagtitiis, ito po ay nagmumula, no, kung saan yung pagkaalam po natin that we are knowing that we are run from victory, not toward it. Ang ibig sabihin po, tayo po ay tumatakbo mula sa tagumpay, hindi patungo doon sa tagumpay. No, lagi nating i-remind yung sarili natin na ang starting point natin is victory. So ibig sabihin po noon, kung ang victory ang sinimulan po natin, kaya nga tayo tinawag po ng more than a conqueror, na po. Meron ng naunang nagtagumpay. At yung tagumpay na yon ay tinatamasa po natin. Na hindi mo pinaghirapan, pero pinagtagumpay po tayo. So, yun po, no, dahil sa biyaya po ng Panginoon. At nasabi pong gano'n, yung race ay inilagay sa atin, no, itinakda po sa buhay po natin. And God
ay appoints each believers, no? Magkaroon tayo, ang bawat isa po ay may kanya-kanyang race individually. Kaya hindi pwedeng i-compare mo yung sarili mo sa race ng iba, no? Kasi iba yung race niya, no? Hindi tayo magkakaparehas. God appoints each believers, no po? Kasi sabi nga, the race that is set before us, no? Ikaw, ako, meron pong takbuhing ng ating pong journey bilang mananampalataya na magkakaiba ho tayo. Hindi ho tayo pare-parehas po hindi tayo pare-parehas po ng line, no? Pero pare-parehas po tayo ng sinimulan sa biyaya po ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi dapat natin po ikinukumpara yung sarili po natin, ho? Dahil ang biyaya po ng Panginoon, ini-empower ang bawat hakbang po natin. So kaya tayo po, we need to run in partnership with the Spirit. So tayo po ay magtiwala, no? Magtiwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa wisdom, sa guidance ng banal na Espiritu, kasi siya ang nag-set nun eh. No, ang Diyos ang naglagay ng takbuhin sa ating pong harapan. At dahil siya ang naglagay, no, magtiwala tayo doon sa naglagay. No, kaya hindi ito tungkol sa lakas at kakayahan mo. Kaya anumang hinaharap po natin, no, anuman po ang harapin po natin diyan, pagtiwalaan natin na yan ay nilampasan na ng Panginoong Jesucristo, no, kailangan lang po nating takbuhin, no, daanan. And the Bible clearly tells us that the race that we are called to run is God appointed and unique, no, for each believer. Kaya pag sinabi pong assigned or appointed or laid out in order, ibig sabihin daw po noon, yun po yung ibig sabihin po noon, yung binabanggit po, no, na yung appointed, you know, inassign, inilagay sa atin, at inilaan po sa atin, at ito po ay inayos sa pagkakaayon sa pagkasunod. So hindi po ito random path, no, ho. Ang Diyos po natin, no, hindi ito, no, malinaw sa Biblia, tinawag tayong tahakin ito. At hindi ito random na landas, yung iba-iba, no, kundi sadyang inihanda ng Diyos yung bawat karera para sa atin. At yung karera ay akma sa ating tawag, akma sa ating kaloob, akma sa ating panahon ng buhay. Kaya nga hindi ho tayo pare-parehas na pastor, hindi pare-parehas na teacher, hindi pare-parehas, magkakaiba ho tayo eh. Kasi yung ating pong pagkatawag, yung ating mga kaloob, so bahagi po yan ng ating takbuhin. So kaya magkakaiba po tayo, pero salamat dahil sa biyaya ng Panginoon, no, siya po ang nag-assign, siya po ang nag-appoint, siya rin po ang pwede nating pagtiwalaan. No, gaya po ng mga athletes, no, sila po ay may mga designated lanes during race. Wala pong hindi sila pwedeng tumakbo, no, ng nasa isang linya lang, no. Kung makikita natin yung racetrack, may kanya-kanya po silang line, no, during the race. And each believer has divinely designed lane, no. May lane ka, may lane siya, may lane yung kapatid mo, may lane ang bawat isa sa atin. So we don't need to compare, no, walang comparison. No, kung siya po ay nakikita nyo na sa sitwasyon niya, nag-grow siya, pwede ka mag-grow din sa journey ng race po, ng takbuhin po natin. Why? Kasi iisa lang po yung nag-akda po niyan, walang iba kundi ang Diyos. Kaya dahil Diyos ang nag-akda, no, para makita po natin yung ultimate design ng Lord sa atin, yung divine design ng Lord sa atin. So we need to run the race. No, tatakbuhin lang po natin yon, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pag-aalala, hindi dahil sa pagnanais, kundi ini-enjoy po natin yung ginawa po ng Panginoon doon sa cross. Kaya sabi po ganoon, di ba, ng Panginoon doon sa verse po na yun, fix your eyes on Jesus. Kaya ang starting line talaga natin po is yung ginawa po ng Panginoong Jesucristo. So Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi gano'n, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No, author and finisher. So tagapanguna, siya po yung pioneer, at siya din po ang tagapagganap or yung perfecter. So yun po, no? Siya ang nagsimula at meron din po siyang inilagay na
ending, no? Kung saan po tayo kung saan po yung takbuhin po natin. So yun po yun, no? Si Jesus po ang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin po nagsimula sa kanya ang ating pong journey, ng ating pong race. At sa pamagitan na niya, ang kanya ng Espiritu at ng kanyang ng Panginoong Kristo, no? Siya din po ang kasama nating marating po yung bagay na inilaan po sa atin ng Panginoon. Hindi lang siya tagasimula, He is also the perfecter. Siya po yung nagbibigay po sa atin ng pananampalataya na kung saan para pananampalataya na intended para matapos po natin yung ating pong journey. No, ibig sabihin po, no, ang Christian journey, hindi po tayo nag-start sa zero. No? We begin from victory because Christ has already secured it on the cross. Kaya malinaw na po ang journey natin sa Panginoong Kristo. Malinaw na po ang takbuhin natin sa Panginoong Kristo. So that's why, no, every step of obedience is every act of faith po natin. No, hindi po tayo desperate na ma-attempt yung favor ng Panginoon, kundi nagkaroon na ho tayo ng participation dun sa finished work ni Jesus. So yun po, no, kaya hindi tayo dapat nag-aalala, no? Hindi tayo dapat natatakot kung inilagay ka na ng Panginoon diyan. Pagdating sa dulo ba, sasabihin sa iyo ng Lord, hindi mo nagawa yung pinagagawa ng Panginoon. No. Siya na ang gumawa po noon eh. We need to enjoy na lang po yung race, no? Enjoy natin yung biyaya ng Lord. Salamat Panginoon, hindi kami karapat-dapat, pinatawad mo kami. Salamat Panginoon, kami dapat yung pinako sa krus pero inako nyo sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi namin kaya maging righteous, yung righteousness mo ibinirigalo mo sa amin. Salamat Panginoon, hindi namin kaya maging holy, binigyan nyo kami ginawa nyo kaming banal. Salamat Panginoon, hindi kami katanggap-tanggap, tinanggap mo kami. So yun po yung race po natin, no? Na sinimulan po na tinapos po ng Panginoon. So that's why yung journey po natin ay hindi na ho tungkol doon sa effort po natin, no? Ang starting po natin is doon sa victory po ng Panginoon. Kaya ang race is powered by His grace, not by our effort. In every move that we make, no po, sa bawat galaw na ginagawa po natin, that we are enabled by the one who guarantees its completion. Garantisado po ang katuparan ng lahat ng ito, na ikaw at ako po, no, ay nakalaan na ang tagumpay sa buhay po natin. Kaya nga tayo tinawag na higit pang mananagumpay dahil yung tagumpay ni Kristo, no, hindi tayo ang gumawa, siya ang gumawa, pero binigay niya sa atin yung katagumpayan at higit pang mananagumpay. Kaya sabi nga, look unto Jesus, ito natin yung mata po natin, yung ating paningin. No? Kaya may mga distraction, sabihin ng kaaway, hindi ka karapat-dapat, sabi niya yon, pero we need to look our eyes unto Jesus. Ano ba sabi ni Jesus? Ang sabi ng kaaway ay wala nang kagalingan. Ano sabi ba ni Jesus? We are already healed. Ang sabi ng kaaway, hindi mo na mararanasan yung blessing ng Lord. Ano ba sabi po ng word? No, ang sabi ni Jesus that we are already blessed. Ang sabi ng kaaway, naku, hindi ka tatanggapin ng Panginoon, dami mong sablay. Ano bang sabi po ni Jesus? No, ang sabi po ng word, no, before the foundation of the world, tayo po ay tinanggap na ng Panginoon. So we need to fix our eyes into Jesus. Ituon po natin sa word, sa Panginoong Kristo. So yung mga distraction, no, minsan may mga mararanasan ka, parang yung emotion mo biglang babagsak, pero lagi mong balikan yung sarili mo. We need to fix our eyes unto Jesus. Ano bang sabi ni Jesus sa sitwasyon ko? Ano bang dineclare na Jesus sa buhay ko? No? Sa ganitong sitwasyon ko, ano bang sabi niya? Hindi ko kaya o pinagtagumpay na ako? Ano bang sabi ng Jesus sa sitwasyon ko? Mananatili ba akong hanggang ganito o may provision na naghihintay sa akin? So doon po yung nagiging kalakasan po natin. So that's why we need to fix our eyes unto Jesus. Even ang salvation po natin, it's not our own effort. No? Ipagpasalamat po natin dun sa Kristo na pinako sa krus. We need to fix our eyes unto Jesus. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, hindi dahil matibay ka, no, kaya mo natapos at matatapos ang takbuhin. No, it's all about Jesus Christ. Siya yung nag-sustain sa atin ng lakas, yung biyaya niya. Siya yung nag-sustain sa atin para
para makamit natin yung tagumpay ng buhay. So lahat po ng yan ay galing po sa Panginoon, no? Ang buhay po natin, ang buhay natin ay may mga distraction, takot, pagdududa. May mga pressure tayong pwedeng iharap. But dahil sa biyaya ng Panginoon, no, sa biyaya ng Diyos, kung tayo po ay naka-focus doon kay Kristo lamang, no po, lahat ng bagay pong yan ay nalalampasan po natin. So yun, kapag tayo po'y nananatiling nakatingin ang ating mga mata o nakatuon, meaning doon sa ginawa ng Panginoong Kristo, yung mga pagsubok po ay nagiging lesson na lang sa buhay natin. Yung mga hakbang po ay nagiging act, no? Every step na ginagawa po natin ay nagiging acts of worship. No, yung mga hakbang na ginagawa natin, ito yung nagiging hakbang ng pagsamba. Ibig sabihin, sinasamba mo, Lord, salamat Panginoon, salamat hindi ko kaya, nalampasan ko, salamat Panginoon sa nakaraang buwan, meron akong mabigat na problema, pero ito na ako ngayon, pinagpapasalamat ko yung kabutihan mo. So every step, no, nagiging dahilan po ng pagwo-worship natin sa Panginoon. Yung endurance po ay and endurance becomes a joyful participation dun sa victory. No, ibig sabihin po, yung mga bagay na nararanasan po natin, ginagawa natin, even yung pagtitiis ay nagiging masayang, parang participation natin sa victory ng Panginoon. Kasi hindi nga tungkol sa atin eh. Actually, hindi nga natin kaya, pero salamat, meron pong gumawa ang Panginoong Kristo. So that's why yung our race po is grace-driven, not performance-driven. Dahil po, no, dahil nakabase ito doon sa sapat na gawa po ni Kristo. Ang kailangan na lang natin gawin, of course, mag-obey po tayo. No, yun po yung journey po natin sa race natin, is yung obedience natin. E pag sinabi ng Panginoon, magtiwala ka lang. Like nila Noah, ng mga nauna pong mga ama natin sa mga ama natin na dahil nagpakita ng pananampalataya, inyo imagine, no, kung tayo kaya yun, magiging faithful kaya tayo sa Lord, no, kagaya kay Noah, no, ang haba ng journey na yun, hindi lang 1 taon yung binuo yung arko. No? At, pero ginawa niya pa rin. At ang ending po, no, nabigo po ba si Noe? Hindi po, kasi bakit walang sinimulan ng Diyos na hindi niya tatapusin. Kung nagsimula na siya sa buhay po natin, mayroon na ho siyang naghihintay na para sa atin. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, magpatuloy po tayo doon sa journey po natin. Po, may mga time na mahirap, may mga time na sitwasyon na parang mabigat ang sitwasyon, pero we need to remind ourselves, remind natin yung sarili natin that we need to fix our eyes unto Jesus. Kay Jesus lamang na po. Dahil ang tagumpay po ay meron ng katiyakan. Ang katotohanan po, dun sa Christian race na meron po tayo, ay ang outcome po nito is already secured in Christ. Walang kabiguan po pagdating sa Panginoon. No? Pagdating sa dulo, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kaya we need to enjoy yung journey po natin bilang mga mananampalataya sa ating pong takbuhin. No, yung ating pong pagsunod ay mahalaga. Hindi para magkaroon tayo ng pabor sa Diyos o hindi para magkaroon tayo ng kaligtasan. No, ulitin ko lang po, hindi tayo tumatakbo para sa kaligtasan. No po? Hindi tayo tumatakbo para makuha yung kaligtasan. Tumatakbo tayo bilang mga ligtas. Tumatakbo tayo bilang mga pinaburan. Tumatakbo tayo bilang mga pinatawad. Tumatakbo tayo bilang pinagtagumpay. So yan po yung ating journey. So ibig sabihin po sa mga dadaanan natin sa buhay, tayo po ay yung parang yung participate lang dun sa victory ni Jesus. Now, yung parang halimbawa, di ba parang ang sarap, no? Yung parang tipong may kilala kang tao na nakilala siya, sumikat siya, tapos yung kanyang kasikatan, no? Parang sarap lang na parang pakiramdam na nagkaroon ka ng part sa buhay niya. Minsan nga kahit wala, di ba, parang kinoconnect ng tao na hindi kasi dati kapitbahay ko yan eh. Ako pa nga yung diyan nagbibigay ng pagkain sa kanya noon. Minsan may mga ganun eh. Bakit? Kasi parang nakiki-participate lang tayo doon sa ginawa niyang ganda ng nangyari sa kanyang buhay.
So same thing sa buhay po natin, no? Meron pong tinapos si Jesus. At salamat sa Panginoon, no? Hindi tayo ang lumapit sa kanya. Siya ang kumuha po sa atin para maging part po doon sa victory ng Diyos ni Jesus na meron po siya. Kaya hindi po ito tungkol sa atin, kundi yung victory doon po saan? Sa tagumpay na napalanunan po ni Kristo. Kaya yung success in the race po is not dependent on our strength. No? It's not dependent on our own discipline or endurance or human effort alone. Wala pong garantiya na matatapos po natin yan kapag labas tayo kay Kristo. Yet, salamat kay Christ, ginarantiya niya ang finish line. Na po? Dahil kay Kristo, may garantiya tayo sa finish line. So this is the beauty of grace na yung ganda ho ng biyaya ng Lord. Minimit niya tayo sa kahinaan po natin para kinakatagpo niya tayo doon sa oras na tayo po'y mahina para i-sustain niya ho tayo. Na sa pagkakadapa natin, hindi tayo dinudurog po ng Diyos. Pagkakadapa po natin, tinutulungan po niya tayo. At tinitiyak po niya na tayo po'y muling makatakbo, makapagpatuloy doon po sa bagay na ating pong dinadaanan. Kaya ang katotohanan po, na kung saan yung ating pong dahil po sa biyaya ng Panginoon ay pinapakita yung katotohanan na ang landas at tinutukoy po nagkakaroon po man ng mga hadlang, meron pong nagpapalakas sa atin. At habang pinapalakas po tayo ng biyaya ng Panginoon sa bawat akbang, ito po ay nagpapaalala na hindi tayo tumatakbo mula doon sa sarili nating sinimulan, kundi sa tinapos ng Panginoon, mula sa tagumpay ng Panginoon, mula sa napanalunan ng Panginoong Jesucristo, mula sa tinapos ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga pagsubok, mga kabiguan, yung mga pagod, hindi dapat ito makakapigil doon sa sukdulang tagumpay dahil si Jesus ang ating anchor na po. He has already secured the finish line. No, secured na. Gaya ng illustration natin kanina, no, bago ka pa simula, binulungan ka na, o tapos na may trophy ka nang naghihintay. Baka huminto ka pa, may naghihintay ng trophy sa'yo. Baka huminto ka pa, may gantimpala ka na. Baka huminto ka pa, meron ng magandang bagay na nag-aambag sa'yo. So, ibig sabihin po, hindi tayo tumatakbo para makamit po yung bagay na yun. Kasi, bakit po ibinigay na nga sa atin yun Para lang maranasan natin, mag-manifest ang lahat ng yun, makita po natin yung magandang plano ng Lord sa atin. Kailangan lang po nating lakaran, takbuhin, yung ating pong takbuhin bilang mga mananampalataya. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po ay, it's no longer a struggle or striving or fear or of failure. Hindi na tayo nag-i-struggle na tinatanong natin sarili natin na may tagumpay pa kaya ako, may makukuha pa kaya ako. Mga kapatid, anuman ang mangyari, nananatili po ang pangako ng Diyos sa atin. Kasi sa isang paglalakbay po, ang kailangan natin, yung endurance na binabanggit po doon, ito po yung hindi yung paghihirap. Meron po kasing pagtitiis na masaya ka. Meron naman pagtitiis na hirap ka. So yung endurance pong binabanggit po dito is not yung endurance ng pagkahirap. Hindi yung pagtitiis na parang hirap na hirap. Kundi yung pagtitiis na meron kang saya. Hindi ko lang kung naunawaan niyo po yung sinasabi ko. May ganun, may mga ganun tayong sitwasyon. Yung parang tinitiis mo yung bagay pero masaya ka. Hindi yung tinitiis mo yung bagay pero hirap na hirap ka. So magkaiba po yun. Kaya yung journey po natin, it's a joyful endurance, resting in Christ's sufficiency. Kaya tayo po ay namumuhay sa kalayaan, sa kanyang garantisadong tagumpay na ibinigay po sa atin po ng Panginoon. Kaya sa takbuhin po natin, kaya doon yung verse po na to, na Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Nagpe-present po ito, that race of grace, that we are in a race, but it is a race we run from victory, not desperation. Tandaan po natin, tayo po ay tumatakbo mula doon sa tagumpay, mula
sa tagumpay, hindi papuntang tagumpay, mula sa tagumpay, hindi po sa desperation. So tayo po, no? So we need to lay aside yung mga bigat, no? Yung kung may mga pinagdaraanan ka, no? Yes, bigat 'yan. May problema, yes, bigat 'yan. Pero wag mong pasanin. Itabi mo kasi bakit nandoon ka sa track na ginawa ng Panginoon. So ibig sabihin, no, nakita na ng Diyos na may dadaanan kang mga problemang ganyan. Pero salamat sa Lord, nananatili pa rin naghihintay ang tagumpay na inilatag ng Diyos sa buhay po natin. So hindi wag tayong huminto. We need to fix our eyes on Jesus. At tayo po ay maging bahagi po doon sa tagumpay na ginawa po ng Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya po, tayo po ay nagsisimula doon sa victory of Christ, sa finished work ng Panginoon. We run in truth and we are empowered by grace, that fixing our eyes on Jesus. Siya po yung author and finisher of our faith, na merong garantiya na tagumpay sa buhay po natin doon sa dulo. Kaya salamat po sa Panginoon, no? Kaya we need to enjoy yung journey, no? Yung ating pong takbuhin, hindi dapat bigat ang nararamdaman po natin, kundi kagaanan. Yung ating journey as Christian, ang nararamdaman po dapat natin is yung kagaanang ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi ito burden, no? Hindi ito obligation, hindi ito pasanin na kailangan mong bitbitin. Kundi pinaalis nga ng Lord ang lahat ng bigat. Bakit? Ayaw niyang tumatakbo tayo na mabigat ang ating pong kinalalagyan. No, bakit? Ba't niya pinaalis? Kasi nauna niyang tinapos ang tagumpay. Nauna niya lang ibinigay ang tagumpay sa atin. So that's why, mga harapin po natin, harapin na lang natin yan. And let's fix our eyes on Jesus. Ituon natin yung paningin natin kay Jesus, author and finisher ng faith natin. Kung may problemang dumating, salamat Panginoon. It's already done. Salamat Panginoon. May tagumpay na, may sagot na diyan. Lord, no, may mga sitwasyon tayo, pagpasalamat natin sa Panginoon, no? Huwag natin bitbitin yung problema. Pagpasalamat natin na merong kasagutan ang Diyos. So wag natin laging isipin, wag tayong ikulong yung sarili natin doon, na meron pong pangako ang salita ng Diyos. At sa pangakong yon, meron pong kasiguruhan doon bilang mga anak ng Panginoon na sumasampalataya at tumatakbo sa takbuhing inilaan ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoong Kristo, siya po ang unang gumawa at tayo po ay dinadaanan lang po natin ang lahat ng ito. Praise God. So let's pray. Lord Jesus, marami pong salamat sa gabi pong ito, Panginoon. May kanya-kanya kaming takbuhin bilang mga mananampalataya. Pero salamat, Panginoon, yung pagtitiis na tinuturo mo, hindi ito yung pagtitiis na hirap. Hindi ito yung pagtitiis na bigat. Hindi ito yung pagtitiis, Panginoon, na kung saan nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalungkutan. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kahinaan. Kundi ito yung pagtitiis na merong kagalakan. No, tinitiis namin ang lahat dahil alam po namin kasama namin kayo. Natitiis namin ang lahat kasi merong Kristong nauna sa amin. Tinitiis namin ang lahat kasi alam po namin na hindi nyo kami pababayaan. Kayo ang siyang author and finisher of our faith, Panginoon. Kaya salamat po. Kami ay, ang aming takbuhin ay nagsimula doon from victory, hindi papuntang victory, Panginoon. Mula sa victory mo, at yun yung journey po namin, O Diyos. Kaya salamat po, Lord God. Alisin niyo lahat ng agam-agam. Alisin niyo lahat ng alalahanin. Alisin niyo lahat na nagbibigay dahilan sa amin para kami ay hindi umusad, Panginoon. Tulungan niyo kami na ibalik lagi ang aming paningin sa inyo lamang at sa tinapos yung gawa. Kaya salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So praise